So, mga ka-maintenance, okay, naisipang gumawa ng video para sa mga inspired gusto mag-MST, mga bagong MST. Ito, isa to sa pinag-maintenance namin, itong fire protection natin. Dito sa pinag-maintenance ko kasi, condo to, di bali mid-rise, 4 na building, A, B, C, and D. Ito yung C and D. Ito yung fire protection niya. Okay, tuturo ko sa inyo kung paano ito nagpa-function. Kasi kailangan dapat alam din natin kung paano ito nagpa-function. Hindi lang tayo basta nagpo-monitor. Okay. Ito yung fire pump natin. Medyo maingay kasi gumagana yung booster pump natin eh. Itatapik din natin yan sa sunod nating video. Okay. Unahin natin tong fire pump dito sa tangke niya. Yan. Mga fire tank niya. Ito yung mga tangke ng tubig. Ito yung magsusupply ng tubig dito sa fire protection natin. Kita nyo. Yan yung tubig niya. May ano yan, may nakaanong level yan. Ngayon medyo mababa siya kasi parang ina-obserbahan ka ata ito kasi bago pa lang itong fire pump natin dito. Okay. Yan yung fire tank. Ang sumunod naman, ito. Bawat fire pump kasi may dalawang pumps. Yan. Ito, mga importante. Ito yung fire pump. Tapos, ito naman yung jockey pump. Okay, explain ko sa inyo. Dito man tayo sa jockey pump. Ito, si jockey pump. Yung jockey pump natin, nakalubog kasi yung motor niya. Yan. Importante ito. Ito si jockey pump. Ito yung unang umaandar pag may mga nadidetect lang siya ng mga mahihinang pressure, di ba, mga 100, pag bumagsak siya ng mga 110 PSI, gagana to para punan niya ulit yung 120. Kasi nakalagay doon sa panel niya 110, gagana na siya, tapos mamamatay siya ng 120. Ngayon, pag hindi siya namatay dun sa 110 dahil may pumutok halimbawa na sprinkler o hindi niya napunan yung tubig na yun, tsaka to gagana si fire pump. Ito si fire pump, pag bumaba yung pressure ng tubig ng 100, yun na, gagana na to. Okay, proceed naman tayo sa may panel para mas lalo nyo pag dito naman tayo sa panel niya. Okay, para mas lalo nyo pag maintindihan. Yan, ito si jockey pump. Kita nyo ba? Yung siya sabi ko na mag-start siya ng 110 pag bumagsak, tapos pag na-reach niya ulit ng 120, mamamatay na siya. Pero pag bumagsak pa rin yung pressure sa 110, umabot ng 100, tsaka pala ito gagana si fire pump. Okay. Ang pinaka-difference talaga nila, ito si jockey pump, nag-automatic siyang mamatay pag umabot ng 120. Pero ito, ang way niyang para mamatay, either ito pindutin mo itong stop or baba na lang to. Ganun lang siya kasi namamatay si fire pump. Kaya mahalaga rin talaga to. Maliit na motor muna bago tayo magmalaking motor. Kasi totally gumagana lang talaga naman to pag may pumutok na sprinkler or may problema yung fire pro natin. Ayun guys. Doon naman tayo sa ibang sa ibang parts niya. Ito yung check valve. Ito yung pinaka-check valve niya. Yan, ito na may mga pressure gauge. Yung mga pressure gauge na yan, dun din yan, akmarin yan dun. Di rin nalalayo yan sa mga fire pump niya yan. Yan, yung current niya, 116 yan. Di rin nalalayo yung sa pressure niya. Itong check valve na to, ito mahalaga rin to. Kasi pag kumakit yung tubig, hindi siya bababa, hindi siya magbabackflow kasi yun yung kinasisira ng mga motor natin yan pag bumalik yung tubig. Ito yung check valve. Okay. Dito naman tayo sa isang parts. Good. Ito, mahalaga to, PRB. Yan. Itong PRB na to, ito yung nagre-reduce ng pressure para maintain lang yung pressure niya. Para yung sobrang pressure, ibabalik niya lang dito. Pabalik doon sa tangke natin. Yung sobrang pressure. Kasi hindi talaga kakayanin ng mga ano natin doon, mga sprinkler natin sa taas. Pag sobra yung pressure na ibibigay. Kaya ito, importante talaga to. Isa rin sa pinaka-importante kasi babalik niya lang yung sobrang pressure, pabalik lang doon sa may tangke natin. Yan yung PRB niya, pressure relief valve niya. Kasi yan, adjustable yan. Tapos, kung di ba kayo nakita ng sprinkler,
Snake lang natin. Sundan lang natin. Yan, nakatakip pa eh. Yan, may parang glass yan sa loob. Puputok yan. Oras na masanggi, ganyan, or sa sobrang init, yan, tsaka yan sumasabog. Tapos yung bababa yung pressure, mabilis bumaba yung pressure pag ito pumutok eh. Kasi pag pumutok yan, baba talaga agad yung pressure, gana nito si fire pump. Yan, ganyan siya. Yan guys, lumipat ako kasi ang ingay talaga dun sa CND. Diba nabanggit ko kanina na apat yung building namin. Yung pinuntahan ko kanina, CND yun. Ito naman yung ANB. Okay, dito ko na ipaliwanag yung ibang parts niya. Or kahit yung halos katulad lang din yung papaliwanag ko lang din. Parehas lang naman. Okay. Yun. Ito yung AB namin. Halos parehas lang din naman. Yun. O, ito yung jockey pump niya. Yan, yung jockey pump niya. Yan, syempre pag bumaba yung pressure. Tapos ito yung unang gagana. Kung maliit ng motor muna. Pero pag hindi niya na na-reach, ito na yung gagana eh. Mas malaking motor. Kasi ito yung panel. Yan, syempre mas malaki yung panel, mas malaki yung motor, ito si fire pump, tapos ito naman yung mas maliit, si jockey pump. Yan, ito yung pressure niya ngayon, 100 yung current niya. Tapos pag bumagsak yan ng mga, siguro mga tansya ko, mga 95, 90, yan, gagana na si jockey pump. Dito, madalas gumana dito si jockey pump eh. Kasi dito may mga singaw yung mga taas namin. Ngayon, pag oras na sumingaw siya, gagana siya, tapos marilis ka rin naman agad yung 105, cut off siya. Tapos, ito naman si fire pump. Yan. Ito mas mababa, 80. Pag bumaba yung 80, yan, gagana na siya. Diba? Kasi yung mga mahalaga niya rin dapat malaman, so yan, ito yung check valve. Check valve niya, para hindi mag-backflow. Tapos, yung relief valve niya dito, mas malaki. Ito yung relief valve. Yan. Ito yung pinaka-relief valve niya. Pag sobrang lakas ng pressure, yung sobrang pressure, ibabagsak niya lang ulit sa tangke. Yan. Tapos ito naman yung pinakatangke namin. Ito yung pinakatangke ng AB. Yeah! Yan. Yan, medyo mas mataas to kasi ito mas matagal na to eh. Tapos ito yung tubig na wasak. Ibabagsak niya dyan. Tapos may flow switch yan dyan para yun naka-certain lang yung level ng tubig niya. Yun! Tapos mamaya-maya akit tayo sa taas. Paliwanag ko naman sa inyo yung dinadaanan nito. Yan. Yan mismo. Tsaka magbibigay ako ng example doon. Dito tayo sa unit. Ito yung mga unit. Yung sprinkler. Ito yung bawat hole sprinkler. Okay, tayo. Pasok tayo dito. Dito tayo sa site ng fire pump natin. Yan, sa taas. Yun. Dito, yan yung fire exit. Tapos sa loob niya, yan yung hallway tsaka mga unit. Yan, halimbawa nagkasugot sa unit, pumutok na sprinkler, ito yung unang yung tatakbuhin. Ito. Yan. Yan, ito yung pinaka-gate valve niya. Pero huwag kayo basta-basta magpapatay niya. Siyempre, kung may sunog dun, hayaan nyo muna mamatay yung sunog. Tapos, saka kayo magpapatay dito. Yan. Yan, kailangan patay na patay talaga pag pinatay nyo. Ito yung alarm mechanism niya. Yung nag-a-alarm niya dyan. Tapos, tatakbo yung kuryente doon. May alarm pa ulit doon sa hallway. Yan siya. Tapos, kada unit, kada floor, may ganyan lahat. Okay na guys. Sa sunod yung booster pump naman. Yung nagsusupply naman ng tubig sa mga unit. Yun naman yung susunod nating tatalakayin. Okay, salamat. Sana may natutunan kayo. I love you.